Hindi pa nga natapos ang issue sa isang OFW na na-videohan sa Hong Kong, ngayon may dalawa na namang OFW kasambahay sa gitnang silangan ang nag-viral. Lahat yung binunot niya sa akin, oh. Minunahan niya ako, nilapitan niya ako. Wala nga naman, di ako papatol. Ano yon? Sino siya? Kadalasan talaga sa mga OFWs kasambahay kahit mapakapwa Pilipino ay hindi talaga nagkakasundo. Tulad na lamang itong ating mga kababayan. Sa halip na sana'y magkasundo silang dalawa dahil sa iisa lang ang kanilang amo, nagkasakitan sila hanggang sa umabot na sa bulgaran. Ayan o, sarap na sarap sa titi ng turkey. Tapos pinapuit pa daw siya, sabi niya. Ayon kasi sa kwento, nagugat umano ang lahat sa aircon matapos patayan ng aircon itong isa nating kababayan habang natutulog, na naging sanhi ng kanilang hindi pagkakaunawaan na humantong sa matinding sakitan. Sa mga hindi nakakaalam, nag-viral ang video nitong isa nating kababayan matapos itong manghingi ng tulong sa publiko na tulungan siyang makauwi sa Pilipinas dahil sa sinaktan umano siya ng kanyang kasamahan. Ipinakita pa nito sa publiko ang mga sugat at ang mga buhok na bunot habang nagkasabunutan siya at ang kanyang kasamahan. Yung ganyan, mga sugat makinig ka sa akin, pumunta ka na sa embassy mo, habang may sugat ka pa, makikita nila yan, tutulungan ka. Humbong mo yan, sabihin mo, hindi kami magkaano, uuwi na lang ako. Kasi ayan, na-ebidensya ka na. Nung una, sinampal niya ako talaga. Hindi ko lang siya nilapatan ng kamay. Kung ano yung mga sinumpat niya sa akin niya. At nasabi ko rin kung ano yung buhay ko sa kanya. Lahat nito sa live, sinabi niya sa akin. Sinabi niya yung mga panunumbat niya sa akin. Sino ba siya para husgahan niya ako? Bakit malinis ba siya? Perfecto ba siya tao? May sugat ba siya? Wala. Sugat siya. Wala, hindi man lang siya nabunutan. Lahat yung binunot niya sa akin, oh. Habang sariwa pa yung sugat mo. Lahat yan ng buhok na yan, oh. Binunot niya sa buhok ko. Sakit-sakit ng katawan ko. Halos hindi, nakabalusok na ako dito sa higaan niya sa may kama niya. Pero sa halip na kaawaan si kabayan, binatikos ito ng ibang OFWs na nakapanood ng live video ng isa nating kababayan na nakaaway ni kabayan. Dahil sa ito umano ang unang sumugod at naghamon. Kaya't pati ang masilang sekreto na sana'y hindi ibubunyag sa publiko na bulgar dahil sa matinding galit nitong isa natin kababayan. Narito ang buong video, pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Ba't pa live ka? Ano pa kaya alam mo? Account ko to. Ito ang babaeng malandi, oh. Minunahan ako, eh. Para may ano tayo, ebidensya. Malandi ka pa nga rin, marami naglulo sa'yo. Hoy, talaga ba? Bakit iniyot ba ako? Asawa ko lang kaluluan ko, day. Excuse me. Marami nang iyot din sa'yo. Hoy, sino nang iyot sa akin? Sige nga. Anong prueba mo? Ikaw, may anak ka na sa Pinas. Naglandi ka pa dito. Ha? O ano, para makita nila. Sige. Gusto mo pa pala, eh. Sige. Halika. Para makita nila. Paano po? Bagasagin yung mukha mo. Yan, bubugsado yung mukha niyan. Nung una, eh. Nakahiga tayo dito, lumapit bigla. Sinasaktan tayo. Ano yun? Nung una, ako nanampal. Ngayon, yan yung babaeng ng bugbog, oh. Wow, kapal na mukha. Sinabunutan na ito. Ginahimot na yung mukha ko. Yan, oh. Kaya nagamot niyan, guys, oh. Oo, sige pa. Gusto mo pa, eh. Inunahan mo ako, eh. Inunahan niya ako. Andito ako sa kwarto. Sabi ka sa akin. Tingnan niyo, ang pagmumukha niya. Tapos may kalmo siya, iyak-iyak siya. Ay, sana all. Nakahiga ako dito, putang ina, pinatay yung aircon. Nakahiga pa ako, natutulog pa ako. Tapos, alam niyo ang ginagawa niyan dito? Kaya pabalik-balik ng amo yan. Kasi nakaapat ng employer na yan. Kasi lumalabas sa bahay ng amo niya. Yan, hindi rin. Nakikipag-iyutan. Nakain ang amo na yan. Alam ng mga anak niya ba? Alam nyo? Nakaapat na amo na yan kasi nga lumalabas ng bahay ng amo niya, nakikipag-iyutan. Alam ng agency yan. Paki-share guys sa live natin. Para kumalat to. Iniinis talaga ako ba? Tapos ngayon, nakahiga ako dito. Pinatay niya yung aircon. Alam niya natutulog pa ako. And then, ang ginawa niya, nilapitan niya ako. Bigla akong sinaktan. Alam nga naman, hindi ako papatol. Hindi pwede yun. Bisaya tayo, eh. Tapos ngayon, nagre-reklamo siya dahil may kalmot siya sa mukha niya. Hindi niya makalmot mukha ko. Putang ina, wag niya akong sagarin.
Sabi niya pa kahapon, oh. O sige ha, pag ano, suntukan na agad, apakan na agad, walang sumbungan sa amo. Tingnan natin ngayon. Para malaman ng kung ano yung totoo. At saka alam niyo yan, pagkasama niyo yan sa isang bahay, walang kwenta yan. Hindi nga marunong tumulong yan kasi ang gusto niya, nakadot-dot lang siya ng cellphone lagi. Kasi daw, tagaluto lang daw siya. Tapos, kaya hindi makauwi ng Pinas kasi nga hindi pinapauwi ng Pilipinas kasi nakikipag-iyutan dito ng ibang lahi. Turkey yung kaiyutan niya dito. Sobrang landi niyan, promise. Kaya hindi mauwi-uwi yung mga anak niya kasi inuuna niya yung landi dito. Kawawa nga mga anak niya ni, saan sana nakatira. Tapos siya dito naglalandi, kung may day off, nagkikipag-iyutan. Yon, sabi ng agency. Sinabihan pa yan ng agency na malandi, ginaganon-ganon yan, minumura-mura. Kasi nga nakikipag-iyutan sa ibang lahi, alam niyo yon? Bawal yun, di ba? Tapos sabi niya, sino-sino daw kaluluan ko? Asawa ko lang naman. Hala, nakakatakot. Diyos ko Lord, gumagawa ng kwento. My God. Mas okay pa yung maglolo, diba? Kaysa mag-iyot ka ng hindi mo asawa. Ang tawag doon, kabet? Kabit yarn. Diba? O ano, laban ka pa? Gusto mo pa? Tangina mo ha, nakahiga ako, nilalapitan mo ako. Kala mo. Kamali ka ng kinalaban, day. Humanap ka ng ano mo, tapat mo. Noong una, ako yung nauna. Ngayon, siya naman. Diba? Ang galing. Hindi nakatiis eh. Gustong gumanti. Pero hindi makaganti. Ano ko, papayag na ganun-ganun na lang? Ipapakita ko lahat niyan kasi. Ipakita mo dahil ikaw yung nauna. Tangina mo. Pakita ko lahat yan. Ano natin? Sus, ngayon na. Gawin mo na ngayon na. Ang gawa niyo yan. Yan, duguan yung... Walang kwenta kasama yan. Di yan marunong maghugas ng plato. Lahat-lahat. Nagmamagaling. Akala niya magaling magluto. Ang sabi na madam, hindi naman daw masarap. Ayun no. Ikaw. See? Ikaw, kain ng kain. Uy, bakit? Nananakot Ikaw, hindi ka ka na. ba kumakain? Ikaw, nagnanakaw ka nga ng pagkain sa rep ni sir, di ba? O, sabihin ko pala yan kay sir. Ano na yan na? Tapos yung driver, binibigyan niya ng pagkain kasi gusto siguro magpaiyot. Yun. Tapos dinadamihan niya yung pagkain. Alam nyo, sinasabihan niya ni sir na huwag daw damihan ng pagkain ay sasabihin ko pala yan sa amo namin. Sir, you know what? Ang driver laging binibigyan ng maraming pagkain. Okay, kahit sabihin mo yan, ito. Tapos, I don't care, ikaw ang nauna. Tingnan natin, wala lang akong kalmot. Tingnan natin. Ako, kinalmot mo. Kahit yun kay madam, sabihin ko ngayon. Sige. Ano ko yan? Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan. Ebidensya ko yung... Wala ka lang ebidensya dahil hindi ako nagpapakalmot ng mukha. Yan kasi, oh, kung gusto mo ng kaaway, maghanap ka. Gawa mo yan lahat. Ano, di ba? Sarap na. Sarap, oh. Buti, hindi natabingi yung ano niya, ilong niya. Apakan ko pa sana eh. Yun, di ba? Yun ang resulta. Pag ang tao, huwag mong sinasagad dahil di mo alam ang ugali. Sinasagad. Bakit? Anong nangyari sa'yo, Day? Tingnan mo mukha mo, Day. Masaya ka? Bakit? Sinong nauna? Masaya kang ganyan. Sinong nauna? Ha? Nakahiga ako, di ba? Masaya ka. Aircon lang? Mukha ko. Sinong nauna? Oh, hindi makasagot. Ang malandi na babae, nakikipag-iutan sa Turkey. Ayan, oh. Sarap na sarap sa titi ng Turkey. Tapos pinapuwit pa daw siya, sabi niya. So what? Sana all. Nakatikim na ng puwet. Ano na lahat? Wala kang ebidensya. Sana all, pero ang agency may ebidensya. Di ba? Kasi may picture. Yan yung, hindi, huwag tularan yung mga ganyang babae, yung nag-a-abroad, tapos nagpapaiyot. Dapat ditularan yan, ha? Dapat maglulo na lang tayo, no? Mas okay pang maglulo, day, kaysa magpaiyot-iyot ng kanino-kanino. Di ba? Baka nainggit lang yan, madam. Ay, sobra, inggitira. Tapos, sus, Diyos ko, Lord. Wala namang ibubuga. Di ba, yung mga ganong tao walang magawa sa buhay. Sabi niya pa kahapon, walang sumbungan ng amo, ha? Sige, gusto niya apakan daw agad. Yan natin, pinagbigyan natin. Ano eh? Ito, makikita ang lahat ni Sir. I don't care.
Alam nyo, galing pa, nag-abroad pa yung amo namin, tapos uuwi bukas. Gusto niya sigurong makauwi ako ng Pinas, kasi inggit na inggit yan, nagpapapansin. Yan yung mga babaeng kulang sa pansin. At saka, wag tularan yan, kasi pag nagdi-day off yan, nakikipag-iyutan. Nakahiga ako dyan, ang sakit ng ipin ko, tapos nilapitan niya ako. Ano siya, hello? Hindi na siguro nakatiis, parang gusto niya nang kalmutin ang mukha ko, kaso nga lang hindi niya makalmot kasi mabilis ang kamay ko eh.